sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Kung ipipilit na makauwi ng Pilipinas, baka matulad ka sa nangyari kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Ito ang babala ni Vice President Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihayag ito ng pangalawang Pangulo nang humarap sa mga taga-suporta sa meet and greet event sa The Hague, Netherlands noong linggo, March 23. Ayon kay VP Sara, paulit-ulit siyang tinatanong ng kanyang ama kung kailan siya makakauwi dahil nais nitong mangampanya bilang alkalde ng Davao. Ngunit may pag-aalala ang Vice Presidente sa seguridad ng kanyang ama. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Hinamon naman ng Malacanang si VP Duterte na magpakita ng ebidensyang may banta sa buhay sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Giit pa ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, mahirap ikumpara si dating Pangulong Duterte kay Ninoy. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Namatay si Ninoy noong August 21, 1983 matapos siyang barilin sa tarmac mismo ng Manila International Airport na ngayon ay Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.